Mahilig din ba kayong makipagsapalaran? Adventure kumbaga. Yung iba nating mga kababayan, ang hilig makipagsapalaran. Pero hindi lang sa mga sports o paglalakbay, kundi sa pera. Yan ang tinatawag na sugal. Oo, sugal. Dahil nakikipagsapalaran ka sa perang kinita mo. Pakikipagsapalaran kasi hindi mo alam kung mananalo ka o matatalo. Madaming mga kababayan natin ang naadik na sa mga sugal na ito. Madami ang nagtataka kung bakit ganito naging kaadik ang mga Pinoy sa sugal. Saan nga ba nagsimula ang pagkahumaling ng mga Pinoy sa sugal? Ang itinuturo ng karamihan ay ang impluwensya ng mga Tsilong tumira at namuhay dito sa ating bansa noon pang unang panahon. Pero, ang nagpalala nito ay ang mga banyagang sumakop noon sa ating bansa, lalong-lalo na ang mga Espanyol at Amerikano. Sa mga panahon ng pananakop ng mga banyagang bansala ito, umusbong at lumago ang pagsusugal sa bansa. Sa ibang lalawigan, naging tradisyon pa nga ang pagsusugal. Ang mga naging sikat na sugal noon at hanggang ngayon ay ang karera ng kabayo, loterya, baraha, mahjong, at ang higit sa lahat ay ang sabong. Utot na pinasok sa rep, tumigas. Masusi itong ipoproseso ng Kamara alinsunod sa kanilang tungkulin sa konstitusyon. The House is committed to performing its constitutional duty with fairness, Obe, Ha? ito yung kinita ko sa paglalaba. Ibili mo muna ng gamot para kay Bunso. Ito yung reseta ng doktor dun sa center. Dalhin mo. Eh, ba't ako pa? Ikaw na lang dapat ang bumili niyan. Alam mo namang mahirap akong magdala ng pera eh. Eh, parang kalapapi yan sa kamay ko. Bigla na lang lumilipad. Ikaw ang paliparing ko dyan eh. Nyay. Sige na, huwag ka na magreklamo dyan. Lakad na. Ikaw itong magaling sa pera eh. Eh, alam mo namang hirap ako sa mathematics. Baka kulang na isukli sa akin. Sayang. Yan ang hirap sa inyong mga hindi nagsipagtapos. Aasa-asawa kayo ng maaga. Hindi minyo pinapahalagahan ang edukasyon. In English, study first, pay later. Abak ang gunggong na ito. Nyay. Nagre-reklamo ka ba? Eh, ikaw nga may kasalanan kung bakit ako hindi nakapagtapos. Teka, asa na ba yung itak? Nyay. Joke lang, mahal. Ikaw naman, oh. Ang init kaagad ng ulo mo. Nagbibiro lang ako. Eto na, oh. Bibili na ng gamot. Sige, mahal. Sisibat na ako, ha? Si Sibat. Ikaw ang sibatin ko dyan eh. Nyay. 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 Ano? Teka. Paano kaya nagkaroon ng sibat sa bahay? Wala naman kaming sibat, ah. Hoy! Direk! Ayusin nyo nga. Muntik na akong matuhog dun, ah. Yeah. Butas pang zipper mo, direk! Isara mo yan! Ha? Nyay. Nya.
Ang aga-aga eh, magpapalipad ka agad ng ibon. Ayusin niyo trabaho niyo. Hina-high blood ako sa inyo eh. Ha? Hoy, pare! Saan ang punta mo? Ha? Oh, ba't parang inaatake ka na naman ng high blood dyan? Sino bang kaaway mo? Wala pare. Yung direktor kasi natin, kung ano-anong naiisip. Ang sarap sa pakin sa kilikili. Abay, muntik na akong matuhog ni Commander kanina eh. Hayaan mo na, pare. Mahirap pumanap ng trabaho ngayon eh. Oh, siya nga pala, pare. Mukhang may lakad kay ata. Oo, napagutusan na naman ako ni Mrs. May bibilin lang ako dyan sa pharmacy. Uy, tamang-tama. Di may dala kang pera dyan. Siyempre, kaya nga bibili. Kasi may pambili. Alangan namang hold upin ko yung pharmacy. What you think of me? A smooth criminal? Ha? Ha? You've been hit, a smooth criminal. Ikaw talaga, pare, oh. Panay ka talaga kalokohan. Ano nga talagang kailangan mo, pare? May bibilhin nga ako eh. Parang harang ka dyan. Para kang MMBA. Abay, mamaya ka na bumili, pare. Samahan mo muna ako dyan sa may tupada sa kanto. Ilalaban ko itong manok ko. Abay, 1 taong ka din kinondisyon nito eh. Aba, mukhang matapang nga yung manok mo ah. Sinabi mo pa, pare. Pag pinaparaktis ko ito laging kawawa ang kalaban. Isang bitaw lang, langog ang kalaban dito. Aba, ganun ba? Talaga palang napakagaling yung manok mo, pare. Kaya nga, pare. Kaya samahan mo na ako dun sa kanto para maisalang na natin itong manok ko. Birthday ko sa susunod na Sabado. Malay mo, swertehin tayo. Di happy-happy tayo nito sa Sabado. Oo nga pala, no. Birthday mo pala sa susunod na Sabado. Halika na, nang masubukan natin yung galing ng manok mo. Nangalong may pera na to, pare. Ha? Mukhang hindi amoy pera eh. Amoy kilikili. Pwede pa. Naligo ka ba, pare, ha? Ha? Ikaw naman, pare, oh. Palabiro ka talaga. Siyempre, hindi. Nyay! Nagmalaki pa. Kaya na't baka mahuli pa tayo sa tsope, sa topada. 2 hours later. Ha? Oh, ikaw pala yan, be. Asa na yung pinabili kong gamot sa'yo? Nyay! Ayun ba? Mahal. Medyo kasi napaano eh. Ha? Anong napano? Anong ibig mong sabihin? Nadisgrasya. In English, natural calamity. Ha? Nadisgrasya? Anong nadisgrasya? Na-hold up ka? Hindi, mahal. Ito kasing kumpare ko. Pinakitaan ako ng manok niyang mukhang sobrang tapang at magaling daw. Kaya yun, naitaya ako sa topada dun sa kanto, yung pambili ng gamot. Ang kaso, yung manok niya, isang kalun lang, laslas kaagad ang leeg. Ayun, todas, pati pambili natin ang gamot. Ano? Anong sinabi mo? Mahal, relax ka lang. Huwag kang mag-alala. Kukuha na lang ako ng mga herbal para dyan sa bunso natin. Si Bangkanur, madaming alam na herbal yun para sa iba't ibang klase ng sakit. Ah, herbal. Oo, mahal, herbal.
Effective yun. Wala pang bayad. It's for everybody, you know? Oh, siya nga. Sige, hingi ka ng herbal dun. Kailangan mo yun para gamutin niyang leeg mo. Ha? Bakit, mahal? Wala namang masakit sa leeg ko, ha? Ngayon wala pa. Pero mamaya, meron na. Pag milaslas ko na ng itak yung leg mo, gonggong! Nyay! Sige, mahal. Alis muna ako, ha? May nakalimutan lang akong bilhin. Ha? Nyay! Ha? Bumalik ka dito, unggoy ka! Isang araw kong pinagtrabahuan yun. Isusugal mo lang. Walang ya. Kanina, sibat. Ngayon naman, laser sword. Mga kababayan, mag-subscribe na kayo. Mukhang wala nang nakakain ang gumagawa ng animation na to eh. Kung ano-ano nang naiisip eh. Pare, pasensya ka na ha. Nag-away tuloy kayo ng misis mo dahil sa manok ko. Hindi ko naman nakalaing ganun kagaling ang makakatapat nun. Abay, champion daw pala sa 3 bayan yun eh. Hayaan mo na pare. Ganon talaga ang sugal eh. In English, you win some, you lose some. Handsome? Nyay, handsome ha. Nyay. Ito talaga pare. Panay ka biro. Paano kayo ng misis mo ngayon yan? Wala yun pare. Si Mrs. Ganun lang yun pagkagalit. Lalamig din ulo nun. Tsaka pag sinuyo ko na yun, mapapatao din ako nun. Tsak yun. Mabait naman pala ang misis mo pare. Swerte ka pa rin. Teka pare, napansin ko lang. Parang bagong-bago itong motor mo ah. Kailan mo nabili ito? Ano kasi pare? Ganito. Excuse me lang ha. Ikaw ba si Agapito Pito-Pito? Ha? Ako nga po. Bakit po? Nyay! Sumama ka sa amin. Kung ayaw mong masaktan. Ho? Bakit ho? Ano hong kasalanan ko? Nagtatanong ka pa eh ha? 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 Notorious yung sindikato nyo sa mga sabungan dito sa lalawigan natin eh ha? 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 Ho? Anong sindikato ang sinasabi niyo mga sir? Hamak na sabungero lang itong kumpare ko eh. Sabungero nga. Pero hamak, imposible yun. Walang hiya itong kumpare mo eh. Ha? Ha? Notorious ang grupo nitong kumpare mo. Kasama siya sa sindikato ng mga mandarayang sabungero. Ang sindikato ng Chope! Pwe! Ang pangit mo! Tama yun. Mga walang hiya yung mga yan eh. Sila yung nagpapasok ng manok na alam nilang mahina, may sakit o may injury para sadyang ipatalo. Pero sila, ng mga kasama niya, tatayaan ng malaki yung kalaban na manok para siguradong malaki ang panalo nila. Panay pandurugas ang alam nitong gunggong na ito eh. Ha? Ha? Ano? Nakaw! Kaya pala may bago kang motor na damuhong ka. Papi akong kumpare mo, tinalo mo. Abay, pambili ko ng gamot para sa anak ko yung pinusta ko sa manok mo ah. Hindi ka man lang banawa. Wala kang konsensya. Pasensya ka na pare. Pera na kasing pinag-uusapan eh. Alam mo naman, pagkapera,
Talupano kahit sino ka pa. Walang yaka. Sige mga sir, dalhin nyo na yan. At nang magdala, in English, take him away. Wala na. Hindi na magdadala yan. Tingnan mo oh. Oh, tingnan mo. Oh, tabi niya ang ilong. Oh, di na magdadala yan. Oh, tingnan mo, ha? Ha? Oh, oh. Ano kung ibig nyo sabihin, mga bossing? Huwag ka ng madaming tanong. Sumama ka na lang ng tahimik. Para manahimik ka na rin, ha? Ha? Teka, mga bossing, saan nyo nga pala ako dadalhin? Nire-renovate ang police station dito sa barangay namin eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naaabot ng police station. Ha? Saan nyo nga ho talaga ako dadalhin? Ha? Doon sa tahimik na lugar. Sa magandang tanawin. Sa Taal. Nya. Sa ibang lugar na lang ho. Huwag na sa Taal. Naku! Paktay diyang bata ka. Lagot ka pare. Lagot! Lagot! Mga tol, lagi tayong mag-iingat. At sa lahat ng ating mga gagawin, lagi tayong maging patas at tapat. At sa anumang gawain, kung papairalin natin ang pagiging gahaman, ay siguradong pagsisisihan natin ito sa bandang huli. Oh, mga mandurugas. Kapit lang, ha? Maging patas tayo sa ating mga kapwa. At huwag man lamang sa iba para lang kumita ng mas malaking pera. Ang pagiging madaya, kailanman ay hindi magdudulot ng mabuti sa ating buhay. Dahil mayroon tayong mga matatapakang tao na lumalaban ng pakas. At ang mga mandaraya ay laging may makakaaway. At sila ay kakasuklaman ng lahat. Tandaan natin na ang maliit na halaga, buhat sa mabuting paraan, ay higit na mabuti sa kayamanang buhat sa pandaraya at kasamaan. Hanggang dito na lang mga tol. Sana ay may napulot kayong aral sa ating kwento. Hanggang sa muli. Paalam!